Hi, ayun. So, my name is Raymond Guerrero and welcome to my video. Tara, matuto tayo. So, for today's video, pag-usapan natin yung residential setup na meron kayo. So, sa video na to, assuming na meron ka ng tinatawag na elevated water tank. Ito po yun. Assuming na meron ka ng system na ganyan, so pumasok si may nilad sa inyo. Ayan, so din meron ka ng existing na mechanical float valve para mamatay yung linya ng tubig, mag-cut off pagka puno na yung elevated water tank. So after nyan, yung flow ng tubig is gravity na lang, ganyan, diretso sa bahay nyo. So yun. So, pinanood mo tong video na to kasi malamang sa malamang medyo sawa ka na sa ganong setup. O hindi naman. Gusto mo lang mag-upgrade. Ayan. So, gusto mong gumamit ng bidet. Ayan. Gusto mong gumamit ng shower. Gusto mong taasan yung pressure ng tubig sa bahay nyo. Ito yung solusyon. Welcome to booster pump installation with constant pressure. So, yun. Paliwanag natin. So, pagka meron ka na, yun nga, ulitin natin. Pagka meron ka ng elevated tank and then gravity na lang yung papunta ng bahay nyo and you are planning for the upgrade, ayan, ito yung kailangan mo. So, ang mangyayari, kailangan mo ng ganito, ayan. So, meron ka ditong gate valve for this one, isolation. Tsaka, ito naman, meron kang check valve. Ayan. Ito yung tinatawag nating inlet line, papasok ng tank. So, check valve muna, gate valve, and then, papasok rather ng ating pump. Ayan. So, check valve muna, gate valve, and then the pump and motor. So, check valve purpose niya is to ensure na walang backflow. So, ibig sabihin, diretso lang na ganyan yung flow ng tubig. Gate valve naman is to isolate. Ayan, kung magre-repair ka naman ng iyong tank. So, ang flow ng tubig is from here and then discharge naman papunta dito. Explain natin isa-isa. Kailangan mo nito. Anong tawag dyan? Tama. Pump and motor. So, usually, kung galo ang bahay mo, okay na ng 0.5 HP. Pero kung mga 2 floor, bili ka ng 1 HP single phase na pump. Ayan. Common na mga pump, Ibara. Ayan, Ibara, Goods. And kung anong available sa malapit sa bahay nyo, okay lang. As long as single phase siya. Depende sa pangailangan nyo. Either 0.5, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP. Okay lang. Next nyan, after dumaan ng pump, i-discharge, dadaan dito. Yan. So, yan yung tinatawag kong 3-in-1 pump control. Bakit ko siya tinawag na 3-in-1? Kasi siya 3-in-1, unang-una, meron na siyang built-in pressure gauge. Opo, makikita natin yan sa TikTok Shop, Shopee, Lazada, meron ganyan. Explain natin, no? Bakit siya 3-in-1. Meron na siyang built-in gauge, pressure gauge for the monitoring ng pressure sa system. Yun yung ano niya, first operation. Second, serve as pressure switch na din siya. Ayan. Ano ba yung pressure switch? Siya naman yung mag-designate ng pressure sa system. Ayan. So, usual na setup or pressure setting natin is 20 to 40 PSI. Pero kung medyo nahihinaan ka pa, pwede magtasan ng konti. 30 to 50 PSI. As long as hindi magsiputukan yung mga materialis mo. Pero common, pagka residential, okay na ng 20 to 40 PSI. Next, operations neto ng ating automatic pump controller is the automatic shut off ng ating pump. Bakit ko sinabing automatic shut off? Para maiwasan yung tinatawag nating dry running. Ayan. Yung dry running, nangyayari siya pagka yung pump natin, walang mahigop na tubig, dire-diretso lang yung andar.
Pagka gano'n, na dire-diretso ang under na walang nahihigop na tubig, nasusunog yung impeller, or worst case scenario, nasusunog yung buo, yung motor. Ayun, so 3-in-1 siya. Yan. Ang wiring naman niya is isang linya connected to the motor, and the one line connected naman sa ating single phase breaker. Ayan. Yung breaker natin, andun lang sa area para to easy to maintain. Yan. So, next na, after the automatic pump controller, discharge line niya na ito. So, dito naman, nauna na naman yung gate valve to isolate ulit for the repair of the pump. Next, check valve naman. Ayan. Para to ensure na yung flow natin is one flow. And to ensure na walang backflow, pabalik naman ng pump. Next, dadaan saglit yung tubig sa ating pressure tank. Ayan. Ano ba yung purpose ng pressure tank natin? Pressure tank purpose is to ensure that itong pump natin hindi mag-andar ng andar. Ayan. To ensure na rin yung lifespan nito is to ensure na rin na yung lifespan ng ating pump is tumagal. Ayun. Yun yung isa pang purpose niya. Magkaroon ng tinatawag nating stable pressure sa ating system. Ayan po talaga yung pinaka-purpose ng ating pressure tank. Yan. Sa pressure tank naman, naglagay ako dito ng tinatawag nating testing line. Ayan. So, itong part na to, okay na ball valve ang install mo. The rest, kailangan talaga gate valve. Ayan. So, this one, yung tinatawag nating testing line, to release the pressure, and to test the pressure. So, pagka, during the testing phase or the maintenance phase, hindi mo na kailangan pumunta ng bahay para buksan yung mga faucet, lavatory mo. Kasi baka malayo. Diba, abala pa. Eh, kung meron kang testing line, yan ka na lang magte-test ng system. Diba? Next, naglagay ako ng gate valve dito. And then, dito. Paliwanag natin. So, ang normal na flow, pagka gumamit tayo ng pump system, ganito. Ayan, diretso. So, yun. So, itong part na to, ito, normally close. Okay. What if naman, sira ang ating pump system? Ayan, sira to. So, ang papaganahin lang natin is gravity operation, diretsong bahay. Ayan. So, ang mangyayari naman yan, ito naman yung i-close natin para yung tubig, gravity, diretso ng bahay. So, yun. So, yun po yung natin, set up for the elevated water tank na meron tayo. Kung meron kayong tanong, kindly comment. Kung nagustuhan nyo yung presentation natin, please subscribe. And kung gusto nyo mapanood yung previous video natin, meron din naman yung tank pero hindi siya elevated. Please do para mas maintindihan natin yung tutorial. My name is Raymond Guerrero. Yun lang. Uwi na ako.